Mga content creators na naaresto dahil sa kalokohan. Hello vlog! Welcome to my guys! Yan na siguro ang madalas mong marinig sa mga pasaway na vloggers ngayon. Sa social media, kung saan pwede kang sumikat at kumita sa bawat views, sino ba ang hindi gagawin ng lahat para mapalike, share at subscribe ang mga netizen? Pero alam nyo bang may mga naaresto na dahil sa matinding kalokohang nauwi sa disgrasya o gulo? Kaya ito ang 6 na stunts o pranks ng mga influencers na hindi mo dapat tularan. Number 6. Ang drone ni Logan Paul sa Italy. Maraming mga lugar na bawal magpalipad ng drone dahil sa security purposes at iba pang mga regulasyon. Pero noong 2017, pumunta ang influencer na si Logan Paul kasama ang kanyang crew sa Rome, Italy para magbakasyon at gumawa ng content. Isa sa mga pinuntahan nila ang Colosseum doon. Nagdesisyon si Logan na paliparin ang drone sa ibabaw ng Colosseum para makakuha ng aerial footage. Hindi nagtagal, nawala nila ang kontrol ng drone at nahulog ito sa mga gwardya ng Colosseum. Kahit kilala nila si Logan, tinawag pa rin nila ang pulis. Patago niyang nirecord ang interaction kung saan narinig ang pulis na nagsabing, "The flying of the drone in this area is illegal. We must arrest you for this." Dinala si Logan sa police headquarters habang naghihintay sa labas ang mga kaibigan niya. Sinabi niya sa kanyang recorded videos na handa siyang magbayad o gumawa ng kahit ano para lang makalabas doon. Nakalaya naman siya kaagad. Pero sa kabila ng nangyari, sinama pa rin ni Logan ang illegal drone footage sa kanyang vlog. Ibig sabihin, parang wala talaga siyang balak sumunod sa batas para sa kanyang content. Number 5. Ang doxing ni Sniper Wolf. Papayag ka ba na kung ang nakaaway mo sa social media ay bigla na lang magpapakita sa labas ng bahay mo? Yung isang araw, gusto mo lang naman sana ng masarap na almusal. Bigla ka na lang aalukin ng kaaway mo ng face-to-face. Ako, nakakatakot. Noong October 14, 2023 kasi, naging laman ng usap-usapan ng sikat na content creator na si Aaliyah Sniper Wolf Shelash. Nag-post kasi siya ng photo sa labas ng bahay ng fellow content creator na si Jax Films habang nagpo-poll sa kanyang followers kung pupuntahan niya ito at haharapin. Bago kasi ito, nagkaroon sila ng iringan matapos na pagtawanan ni Jax Films ang kanyang mga content at i-criticize ito dahil di umano'y hindi niya binibigyan ng credit ang mga content creators na pinagre-reactan niya. Kaya sa sama ng loob, nagkaroon sila ng mainit na bangayan hanggang sa umabot sa nag-upload siya ng uncensored footage ng bahay ni Jax Films habang ito ay nagla-live stream at sabi niya sa caption, "Let's talk like adults." Kaya naman napraning si Jax Films pati asawa nito sa mga pinagagagawa ni Sniper Wolf at inakusahan siya ng doxing. Depensa ni Sniper Wolf, hindi daw ito doxing at wala siyang masamang intensyon. Pero huli na ang lahat para sa social media influencer. Dahil sa pangyayari, tinanggal ang monetization ng kanyang account. Sa huli, nag-tweet si Sniper Wolf ng apology. Pero nagmarka ito ng malaking debate tungkol sa privacy at responsibility sa mundo ng content creation. Huwag kasing mang-stalk, ayun tuloy. Number 4. Classroom prank ni Gideon. Sinong ayaw ng Valentine gift at flowers? Ang romantic, di ba? Pero paano kung manggaling ito sa di mo kakilala at ibibigay sa iyo habang ikaw ay nasa trabaho? Overthink? Malala. Parang nangyari na ito sa University of Houston. Noong February 13, 2023, nagresulta sa malaking gulo ang prank ni na Gideon Adams at Demi Onacoya sa eskwelahan. Pumasok sila sa isang classroom sa Farish Hall at nagdala ng balloon, bear at flowers para sa isang professor. Sa una parang, ang sweet, pero huyu. Kaya naman, pinaalis sila. Pero may katigasan din ang mga ulo nila at tumangging umalis. Kaya napilitan ng professor na tawagin ng campus police. Pero nakunan pa rin ang buong prank at in-upload ni Demi sa kanyang channel na may pamagat na "My Professor Rejected Me" featuring Gideon. Pero mukhang sad Valentine's Day ito dahil pagsapit ng March 2023, isinampa ang kaso laban kina Gideon at Demi at lumabas ang kanilang arrest warrant para sa criminal trespassing. Noong April 2023, inactive na ang kaso pero dinamdam ni Gideon ang nangyari at iniwasan na ang mapadpad sa Houston dahil dito. Kaya tandaan, pwedeng maging sweet but with consent. Number 3. Ang pag-trespass sa target ni na Saucy and Honey. Naisip mo na rin ba kung ano kaya ang pakiramdam na makapasok sa isang mall o grocery store kapag sarado na ito? Ano kaya ang nangyayari sa loob kapag madilim na at wala ng mga customers? May multo kaya?
Kung isa ka sa nag-iisip ng ganito, sina Saucy at Honey ang sasagot sa curiosity mo. Noong February 21, 2022, sina Johnson LaRose at Charlotte Fisher, mas kilala bilang Saucy and Honey, kumasa ng 24-hour overnight challenge sa isang Target store sa Exton, Pennsylvania. Bago nagsara ang tindahan, nagtago sila sa isang kahon hanggang sa maiwan silang dalawa sa loob ng tindahan. Nilibot nila ito buong gabi gamit ang flashlight. Sumasayaw sa harap ng mga display at ikinukwento ang mga kakaibang tunog na naririnig nila sa loob ng tahimik na tindahan. Nakakapagtaka, may tumutugtog pa ring music sa store kahit na gabi na. Pero pagsapit ng alas 3 ng madaling araw, aksidente nilang na-trigger ang alarm habang palabas sa emergency door. Dumating ang mga pulis pero wala na sila nang makarating ang mga ito. Bumalik ang dalawa kinaumagahan para ipagpatuloy ang kanilang filming. Ngunit kinabukasan, nadiskubre ng mga Target employee ang ginawa nila sa surveillance footage, kaya agad silang inaresto. Wala silang ninakaw, pero naharap sila sa third-degree criminal trespassing at conspiracy, na may posibleng parusang 7 taon sa kulungan. Na-release naman sila sa $25,000 unsecured bail at ipinagbawal na silang bumisita sa anumang Target store sa Pennsylvania. From 24-hour challenge to $25,000 penalty bail real quick. Number 2. Fake bank robbery ng Stoke Twins. Swerte daw ang kambal sa pamilya. Oo nga naman, pero paano kung pareho itong naging pasaway? Double trouble? Sikat sa social media ang Stokes Twins dahil kwela na, pogi pa. Kaya lang, noong October 15, 2019, mukhang hindi na umubra ang kanilang charm. Isang araw, naisipan ng Stoke Twins na magsagawa ng fake bank robbery prank sa Irvine, California. Nagsuot sila ng black outfits, ski masks, at nagdala ng mga duffel bags na puno ng pekeng pera. Habang tumatakbo sila sa mga public places, kunwari itinatakbo nila ang ninakaw na pera. Kaya naman, nalilito at natatakot ang mga tao sa paligid. Kumuha sila ng Uber bilang parte ng kunwaring pagtakas. Ngunit, tumanggi ang Uber driver na isakay sila. At isang bystander ang naisip na may nagaganap na carjacking kaya agad itong tumawag ng pulis. Dumating ang mga pulis at tinutukan ng barilang Uber driver bago nila natuklasan na bahagi lamang ito ng prank. Siyempre, nagulat ang Uber driver dahil wala naman siyang ginagawang masama at nadawit na siya sa gulo. Pero kalaunan, pinakawalan din ito. Pero kamuntikan na siyang mapahamak dahil sa kagagawan ng kambal. Kahit nawarningan na sila, inulit nila ang prank sa University of California, Irvine pagkalipas ng 4 na oras. Sa UC Irvine, muling nagpanggap ang kambal ng mga bank robber na nagtatangkang tumakas na nag-udyok ulit ng police response. Kinunan nila ng video ang mga prank at in-upload sa kanilang channel bilang Bank Robber Prank Gone Wrong na umabot ng mahigit 1 milyong views bago ito tinanggal. Naharap sila sa felony false imprisonment at misdemeanor false emergency reporting charges. Noong April 1, 2021, nag-plead sila ng guilty at sinintensyahan ng 160 hours of community service, 1 taon na probation at restitution. At least, dahil kambal sila, magkasama pa rin sila sa pagpulot ng kalat sa kalsada. Number 1. Tukomi's fake kidnapping pranks sa Pinas. Ang dami namang pasaway sa ibang bansa, medyo masakit na sa ulo, pero bakit pa kasi tayo lalayo kung marami din namang pasaway na vlogger sa Pilipinas? Kasama na dyan ang mga vloggers ng Tukomi Channel. Paano nga bang ang intensyon nila magpasaya ay nauwi sa pagkakaaresto? Noong April 6, 2023, ang vloggers mula sa Tukomi Channel ang gumawa ng fake kidnapping prank sa Las Piñas City. Sa kanilang video, nagkaroon sila ng stage kidnapping sa iba't ibang kalye. Ang eksena, hihinto ang kanilang dalang sasakyan, may mga lalaking nakaitim na t-shirt at nakabonet ang bababa at may kikidnapping kasabwat na lalaki. Ipapasok nila ito sa kotse at kukunin sa video ang reaksyon ng mga tao. Ang hindi nila alam may mga hindi natutuwa at sobrang natatakot sa kanilang ginagawa. Kabilang na ang naalarmang isang off-duty police officer na si Staff Sergeant Ronnie Conmingo. Binulot nito ang baril niya at pinahinto ang sasakyan. Bumaba ang isang vlogger at sinabing prank lamang ang ginagawa nila. Kaya naman nang malaman ng pulis na prank lang, hindi doon natapos ang lahat. Nagsampa siya ng kaso laban sa mga vlogger para hindi natularan ng iba. Dahil dito, nagbabala ang Philippine National Police na ang ganitong pranks ay pwedeng magdala ng kulong ng 6 hanggang 12 years, lalo na kung in-upload sa social media. Na in-upload nga talaga nila, pambihira nga naman.
Ang tatlong vloggers na sina Mark Lester San Rafael, Mark Hiroshi San Rafael at Eliaza Fuentes ay kinasuhan ng alarm at scandal sa Las Piñas Prosecutor's Office. Ang kanilang video na pinamagatang Kidnap Prank Gone Wrong ay nakakuha ng mahigit 2 million views sa mga social media bago ito inirequest na tanggalin ng Anti-Cybercrime Group. Ang insidenteng ito ay nagpapaalala sa mga content creators na maging responsable sa kanilang mga ginagawang content at isaalang-alang ang kaligtasan at kapakanan ng publiko. Woo! Talagang pagpapawisan ka sa mga pasaway na influencers na to. Buti na lang, sa huli, mismong mga kalokohan nila ang nagpa-humble sa kanila. May ilan na inulit pa ang mali at meron ding natuto. Pero ang pinakamahalaga, huwag silang tularan. Sa totoo lang, marami pang vloggers ang nasangkot sa ganitong gulo, kaya pag-usapan pa natin yan next time. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell